lang na madaling pasayahin. Pag nakuha ang gusto, kontento na at tuwang-tuwa. Peligro sa buhay, di na alintana. Aaliwin tayo ng top amazing story natin ngayong gabi. Mababaw ang kaligayahan! Sa taguan ng mandaragit at nadadagit, kailangan laging nag-iisip ng bagong estratehiyan. At kung minsan, may isang nilalang na nakakatuklas ng bagong pamamaraan. Disyembre sa Falkland Islands, may bagyo. Ang Gento penguins, uulanan ng buhangin. Ang mga batang elephant seals naman, delikadong matangay ng malakas na alon, tungong laon, at may isa pang dahilan para mangamba. Pinakamalaki at mabangis sa pamilya ng dolphins. Killer whale. Ang tawag sa grupo nila, pod. Ang pod na ito ay may 9 na membro. Isa sa kanila ay nanay na napakatapang at napakatuso. Laging nakabuntot sa kanya ang kanyang anak o calf. Taon-taon, dumadalaw siya rito sa nursery pool na tambayan ng mga batang elephant seal. Isang makitid at mababaw na lagusan ang humihiwalay dito sa dagat. Pero ang special orca natin, may plano na sa paglusob na gagawin. Tatawirin niya ang channel o lagusan. Buti, malalim-lalim ang bunganga ng nursery pool. Dito siya mag-aabang ng seal na matutuksong lumabas sa mababaw na tubig. Napakadelikado nito. Dapat niyang inaalam maya't maya ang mga nagbabagong sitwasyon. Gaano na kalaki ang alon? Gaano na kababaw ang tubig? Pag nagkamali sila, may stranded silang mag-ina. Pero ayan, may seal na nawawala sa landas. Patago niyang lalapitan. Pero may malaking hadlang. May ledge na nakaharang. Pero sasayaw siya sa tubig para lumaki ang alon at tangin ang seal mula sa ledge. Okay na sana, kaso maliligtas ito ng kelp. Biglang may maiispatan siyang pagkakataon. May ibang seal na lumalangoy sa pool. Lalapitan niya ito.
Kahit pababaw na ang tubig, bahala na kung ma-stranded siya. Halos wala ng tubig at may kargo pa siyang seal sa bibig. Mahirap, pero pipilitin ng orkang makabalik sa malalim na dagat. At sa wakas, ligtas siya. Siya lang ang killer whale sa buong daigdig na marunong manghuli ng seals sa ganitong paraan. At ang maganda riyan, ang kanyang anak ay natuturuan. Kahit saan, pautakaan ang laban ng mandaragit at biktima. Kahit dito sa atin sa Bohol, tahanan ng Philippine Tarsier. Mahiyain ito, nocturnal o sa gabi lang aktibo, at arboreal o naglalagi lang sa mga puno. Pero dahil sa mga ugaling ito, sila ay madalas madagit na mga kuwago na aktibo rin paggabi at kabisado rin ang mga pasikot-sikot sa kakahuyan. Wala nang pasikot-sikot pa, wala nang paligoy-ligoy. Ito muli ang 5 amazing stories natin ngayong gabi. Ako ay may lomo! Nose that nose! Hindi ng rada! Nangangamoy ahas pag nangangamoy away! Sa susunod na linggo, ibang uri ng mga hayop naman ang ating pagkukwentuhan. Pandagdag kaalaman, pampuno ng libangan. Sa ating lingguhang tambayan, dito lang sa Top Amazing Story! You've just witnessed CAP's Amazing Stories, brought to you by Ariel Antibac with power of safeguard.